Dalawang hearing na po tayo. Pangatlo na po ngayon. Tingnan niyo po itong importante po itong sasabihin ko. Tingnan niyo maigi. Kung bakit lagi involved si Dondon? Si Dondon po, siya lang ang nagmamaniobra ng lahat ng farm ko sa construction. 2 to 3 years na siya nag-aasikaso. Ang daming farm niyan, 3, 4 na farm. Kung titignan niyo, dalawang Senate hearing plus ngayon, ang question kung sino-sino nilalabas sila, biktima ba silang lahat? Ang media lagi nakafocus na kami lagi, hindi lang kami kumikibot, pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Talaga bang si Butch Inonog, inosente ba? Or biktima? O ano? Mr. Atonganga, I just would like to remind you na kaya nakafocus sa inyong investigasyon dahil naturalmente doon last nawala yung bago nawala yung mga tao doon sa sabungan ninyo. Yes, Your Honor. Before you want to destroy the credibility of whoever kung anong klaseng tao si Inonog, I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Sa inyo talaga nakatutok ang investigasyon. Hindi ko po sinisira credibility niya. Pwede po tapusin ko lahat. Sige. Makikita niyo po ang conspiracy rito. Sige, sir? Gusto niyo po malaman yung conspiracy. Go ahead with the conspiracy. Patapos na kasi mahaba-haba konti lang to pero andito lahat ng laman. Sige, please, continue. Kasi putol-putol to pagka na-question ako ng isa, magtataka kayo, hanggang dulo ang sagot dito para matapos itong pinag-uusapan na to eh. Okay? Andito lahat ng laman, okay? Ine-explain ko lang sa inyo, yung salita ko na, yung question ng mga tao, yung inosente ba sila o hindi? Tapos, papakita ko rin sa inyo kung ano yung, kasi pinag-usapan na yung mga chope-chope, hindi naman namin malalaman talaga yan eh. Dahil yung taya nga, hindi namin nakikita. Dahil, kung pakikita ko sa inyo mamaya, yung kung paano sila kumikita ng pera. Okay? Patutunayan ko rin sa inyo na ayaw ko ng yung dahas-dahas dito. Patutunayan ko rin sa inyo. Gusto ko rin, isipin nyo kung sino nasa likod din ito ngayon. So, medyo makikita nyo. Kaya kung sana, pakinggan nyo lang muna. Maraming po salamat. Your Honor. Okay. Your Honor, yung umpisa po tayo nung unang mag-hearing, si Butch Inonog at anak niya, ang sabi niya, driver lang po sila, nangungontrata lang po, at wala po silang alam sa sabong noong una. Hanggang sa lumalim ang investigasyon, inamin niya, may farm pala siya. At yung nagsasalitang si Denmark, trainer niya yan, handler niya. Denmark Simpuego. Okay. At pwede niyo ipacheck, hindi siya ordinaryong tao. Marami siyang connection sa politiko at sa pulis. Okay, ito na ngayon. Pangalawa, merong isang family dyan na sinasabi yung Magbanwa family na ang anak niya nawala. Ang amo niya si Julius Chris Habilio. Yan ang sinasabi niya. Tinanong nyo, si Inonog, hindi niya raw kilala yan. Checkin nyo. Si Inonog, tiga-Tanay. Si Chris Habilio, tiga-Tanay din. Hindi raw sila magkakilala, wala raw siyang connection dyan. Pero yung Magbanwa, tiga-Tanay pa rin. Yung family, puro Tanay ito eh. Okay, ngayon, ang sabi ni Inonog, hindi siya involved masyado sa sabong at ang anak niya, driver lang, nangungontrata lang, binabayaran yata ng 5,000 or something para kumita. Video tayo para makita natin. Yung slide. Pwede pakita yung picture? Ayan na. Yang number 1, kung makikita nyo, yan ang Inonog, Butch Inonog. Siya mismo ang bumibitaw ng manok. Hindi siya small time. Yan. Ang entry name niya, BGT1, Matao, Baluarte, Guapo. Fight number, ano yan, makikita nyo pangalan niya dyan, nakasulat Butch. Isa siya sa owner. So, yung sinasabi niya hindi niya alam, yan, okay.
na hindi siya nagsasabong talaga. Number 2, nakikita niyo si Inonog na andun doon sa likuran ni Lito Guerra na kasama niya, magkakasama sila sa entry yan. So, ibig sabihin, nandun din siya sa arenang yan. December 20, 2021. Number 3, siya pa rin ang bumibitaw niyan. Si Inonog pa rin. Inaano kasi na hindi ako naninira, tingnan niyo lang maigi. Ito na ngayon ang papakita ko sa inyo na sinasabi niya, ito ngayon, kinuha lang namin to sa sa makina namin. Dahil lumabas yung pangalan, malalaman lang naman natin yung Chris Abilio, Julius Abilio, tatlo yung Abiliong yung brothers na yan, na sinasabing financier. Sabi ni Inonog, wala rin sa kinalaman dyan, hindi niya kilala, pero tika-tanay, same barangay, pare-pareho sila. Okay? Tingnan niyo yung number 4. Slide number 4. Pag titingnan niyo yun, December 20, 2021, sa Manila Arena, ang entry nila BGT1, yan yung binibitawan ni kanina, ni Onong na picture. Team BGT1, Baluarte, Guapo. Ang owner boots, tignan niyo yung posta nila. Yung posta itong sila Habilio, sila Julius. Ang posta nila, lahat, pumupusta lang sila doon sa manok na kalaban ni Inonog. Yung binibitawan nila. Meron sila Inonog ng dalawang sultado to, number 225 at 249. Meron ang manok ni Inonog, nasa wala ang pusta nila Julius, nila Abilio. All in all, yung araw na yun, ang kinita nila 1,194,941. That was sa December 2020. Okay. Number 5. December 28. Hindi raw sila magkakilala. BGT1 na naman. Entry na naman ni Inonog. Ibang araw to, December 28. Okay. 4 na laban niya. 200, 208, 229, 240. Lahat ng pusta ni Julius na hindi niya kilala, nasa wala na naman. Ang kinita nila nung araw na yan, 969,000. Okay. Kailan namin na-check to, dahil nga may nakita kami pangalan, hindi namin ma-check talaga yan dahil wala kang pangalan yung mga iba dyan. December 21, the next day, may dalawa na naman silang manok na nilaban. Ang pusta na naman nila Julius, against na naman, sa manok na naman ni Inonog. Kumita sila ng 632,954 per 6. Number 7, January 13. Ito niya tayo sa Manila Arena. Ito niya tayo yung sinasabing may problema sila. Okay. Si Julius na naman, sila Julius na naman. Fight number 62. Tapos na naman ni Julius, sa wala na naman. Nasa meron kasi. Fight number 73, saka fight number 98. Ang pusta na naman ni Habilio, sa meron naman. So all in all, ang tinamaan na naman nila nung 13, 2,450,200. January 13 ulit. Ito pa. Kasabi nito, meron pa palang Laguna. JMJ Brothers, sariling entry ni Julius Abilio. Kinontra niya mismo ang sarili niya entry. 250,000. Si again? Ano ginawa niya? Kinontra? Yung sariling entry ni Abilio na hindi niya raw kakilala, may kasali sila nung same day na JMJ Brothers, Laguna. Kinontra niya sarili niyang manok.
250,000. Nakikita po namin to sa computer. Kinontra. Kinontra niya. Sa kabila pumusta. Ibig sabihin, sa kabila siya. Sa kabila pumusta, sa wala. Kumusta? Sa wala. Okay. Pinapaalala ko lang po sa inyo na lahat ng pustang to, hindi sa amin nilalaban. Kinukuha nila yan sa gitna. Hindi kami apektado niya. Hindi kami ninanakawan nila dyan. Taong bayan. Okay.